Kaya ang My Hero Academia Chapter 413 spoiler ay sa wakas na ilabas, at ito ay nagsimula sa flashback ng huling sandali ng New Order ni Star and Stripe sa loob ng vestige ng All for One. Habang nilalabanan ang ibang quirks, siya ay nakakita ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Sinabi ng vestige ng New Order na Master, mayroong isang malungkot na bata ang nandoon habang itinuturo ang isang bitak. Pagkatapos si All Might ay nagising, sinabi ni Edgeshot na si All Might ay kailangang manatiling magising upang hindi siya mamatay pero hindi sigurado si All Might kung ano ang nangyari. Siya ay nagkakaroon ng vision, katulad noong siya ay nasa hospital kasama ni Deku pagkatapos ng unang digmaan. Kaya siya ay nagtataka, siya ay malayo mula kay Deku sa ngayon. Kaya inisip niya sa kanyang sarili na kung ang One for All ba ay lumalaban. Pagkatapos ang eksena ay pumunta sa laban at si Shigaraki ay hindi maunawaan kung bakit siya ay may vision ni Star and Stripe. Pero naalala niya ang mga huling sinabi ni Star tungkol sa mga heroes na palaging minamana ang kalooban ng bawat isa, at inisip ang tungkol sa posibilidad na ito ay isang baga ng apoy ni Star. Pagkatapos si Deku ay naipalipad sa lupa at tinanong si Kudo kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi sa katapusan ng nakaraang chapter. At si Kudo ay nagsimulang magpaliwanag na ang lampara sa loob ni Shigaraki ang naglalarawan sa lahat ng kanyang galit, kabiguan at alaala ng kanyang nakaraan. Pero ngayon ito ay nagsama-sama, nagkaisa, at bumuo ng isang hindi malalampasang pader na galit. Gayunpaman, napansin ni Vestige All Might ang bitak. Sa panahon ng kanyang laban kay Star, isang sugat ang bumukas sa loob ng kanyang kamalayan. At sapagkat ito ay mental na sugat, ito ay hindi maaaring magamot ng isang quirk. Ang kasalukuyang Shigaraki ay masyadong malakas para matalo, kaya kailangan nilang tapusin siya mula sa loob. Ang paglipat ng One for All kay Shigaraki ang gagawa sa bitak para mas lalong lumaki hanggang ito ay masisira, ito ay magbibigay daan sa kanila para direkta nilang maabot ang kanyang kamalayan. Pero hindi sumang-ayon si En sa plano na ito, inisip niya na ito lamang ang gagawa kay Shigaraki para mas lalong lumakas, katulad sa kung ano ang nangyari sa Danger Sands. Sinabi ni Kudo na kailangan niyang i-expand ang kanyang ideya ng paglipat. Katulad ng ginamit ni Deku sa imagery ng itlog/microwave, kailangan niyang i-visual ito sa mas agresibong paraan. Kaya ginamit ni Kudo si Bokogo bilang kanyang halimbawa, sa panahon ng leksyon, paano ipinapasa ni Bokogo ang papel kay Deku, inihahagis niya ang mga ito sa kanyang mukha. Depende sa paraan ng paglipat, si Shigi ay maaaring makakuha ng pinsala. At para subukan ito, nagboluntaryo si Kudo na siya ang mauuna. Sapagkat si Shinamori ay nanakaw kanina lamang, alam nila na ito ay posibleng ilipat lamang ang bahagi ng kapangyarihan, tanging ang quirk factors na pinalakas ng One for All. Sinabi ni En na kung ang isang tao ang mauuna, siya ang dapat mauna, sapagkat ang smokescreen ang pinakawalang saysay na quirk sa ngayon. Pero hindi pumayag si Kudo at nagpatuloy na sinabi ni En na ito ang magiging katapusan kung gagamitin ni Shigaraki ang gear shift. Pero sigurado si Kudo na kung ang quirk ay may lilipat, ang antas ng recoil ay hindi maire-reset. Sa ibang salita, kung gagamitin ni Shigaraki ang gearshift, siya ay magiging mas pagod kaysa kay Deku ngayon sapagkat gagamitin niya ito ng may ekstrang oras. Sinabi ni Bruce na palagi niyang sinusunod si Kudo pero hindi siya sumang-ayon sa desisyong ito. Sinabi ni Kudo na alam niyang ito ay mapanganib na sugal. Sila ay nabuhay sa madilim na panahon, at lumaban sa malupit na labanan, kaya ngayon gusto niyang maniwala sa batang lalaki na hindi sumusuko sa pagligtas ng isang puso. Pagkatapos makakakita tayo ng flashback ni Deku na sinasabing siya ay mapalad na mayroon si All Might sa kanyang tabi, at ang vestige ni Nana ay lumitaw. Sinabi niya na si Deku ay nag-aalinlangan hindi dahil siya ay natatakot o dahil hindi niya makakaya ito, pero dahil isinaalang-alang niya ang One for All bilang isang kayamanan na kanyang nakuha mula sa kanyang paboritong hero. Sinabi ni Shigaraki sa kanila na tumigil sila at hiningi ni Kudo kay Banjo na manatili sa tabi ng bata, hiningi din niya kay Yuichi na tumulong at simple niyang sinagot ito ng ako ang bahala, aking hero. Isinigaw ni Kudo na ikaw na ang bahala sa iba, ano ang masasabi mo Midoriya Azuko, at sinagot ito ni Deku nang gagawin ko ito.
Pagkatapos isang alon ng Black Whip ang pumutol sa kamay ni Shigaraki, tinitigan ni Shigaraki ang kanyang kalaban at sinabing sa pagtingin sa iyo, hindi ko kailanman hinulaan na ikaw ay isang hero. Si Deku ay walang suot na t-shirt at may Black Whip sa buo niyang katawan. Ito ay napakagandang visual at magandang panel, at dito din nagtatapos ang chapter, kaya dito natin tatapusin ang video na ito at maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli.